Magandang Sabado ng gabi sa lahat ng ating mga abangers. Alas 9 na at ito na naman po tayo upang magbigay ng sangkaterbang kasiyahan at pagbabalita. Sa mga katatapos lang ng mga gawaing bahay dyan, oras na po para mag-relax at tumawa. Nabalitaan pa natin na may mga pamilya na sama-samang nanonood ng ating programa. Lalo na sa segment ng Yung Pala Yun, Dagdag Kaalaman. Meron na naman tayong panibagong matututunan kaya't ipwesto na natin sina Nene at Junior sa harap ng ating mga computer para sa dagdag kaalaman na ating ibabahagi. At sa bisita ko to segment, isang makisig na lalaki ang inyong matutunghayan. Isang lalaking maituturing nating isang bayani dahil na rin sa napili niyang profesyon. Profesyong hindi madali at kailangan ng iba yung pag-iingat. Abangan po kung sino ang mamang ito. At sa segment ng tawanan na, may mga bago na naman tayong kwentong katatawanan, mga joke na maaari nating baunin sa mga inuman o tumpukan para maging masaya ang ating pagsasama-sama basta wala lang pikunan. Dagdag pa po dyan ang mga sariwang balita na dapat nyong malaman upang ma-update tayo sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. At sa segment ng batian na, may mga nagpapabati na naman tayong mga taga-subaybay. At natural, di maaring di natin pagbigyan ng mga yan at baka magtampo. Pati yung mga kailan lang nag-birthday, kasalukuyang nagse-celebrate ng birthday at paparating pa lang na birthday, babatiin natin yan mamaya with matching birthday song syempre. At wag po kayong mahiyang magpadala dito sa amin ng inyong handa. Oh my God! Bueno, umpisahan na po natin. Sa ulo ng mga balita. Duterte susuportahan si Representative Romualdez kapag tumakbong BP sa eleksyon 2022. Boses ng kabataan dapat madinig sa darating na halalan. Babaeng masahista na nag-alok daw ng extra service, sinagip ng NBI. Abogado tinanggap ang alimango bilang bayad sa kanyang legal na serbisyo. 16 anyos na babae sa Cotabato, bakit nagmukhang 50 anyos makalipas lang ang 2 taon? Spider-Man nagpabakuna sa Marikina. At sa detalye, Duterte susuportahan si Representative Romualdez kapag tumakbong Vice President sa eleksyon 2022. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na susuportahan niya si House Majority Leader Martin Romualdez kapag nagpasya ang kongresista ng Leyte na tumakbong Vice Presidente sa eleksyon 2022. Ayon sa punong ehekutibo, ipinangako niya noong kay Romualdez na makukuha ang kanyang basbas sa susunod na halalan. Another serious contender for Speaker was Congressman Romualdez. Sabi ko, huwag ka na maghabol riyan. Next election, if you run for Vice President, I will support you, pahayag ni Duterte. Nang pirmahan niya ang 4 na bagong batas nitong Miyerkules sa palasyo. That is to break the impasse. I gave my word to Romualdez. Pag tumakbo siya for Vice President, count me out because I promise him. That is the formula, ani Duterte. Bago nito, isang resolusyon ang inaprubahan ng ruling party ng PDP Laban na hikayatin si Duterte na tumakbong Vice Presidente sa 2022 eleksyon. Sa naturang resolusyon, binibigyan diin ng kalayaan si Duterte na pumili kung sino ang nais niyang maging katambal bilang kandidatong presidente ng partido. Si Duterte ang chairman ng PDP Laban habang acting president naman si Senador Manny Pacquiao na isa sa mga lumilitaw sa survey na posibleng tumakbong pangulo sa 2022. Opisyal naman ng lakas CMD si Romualdez na kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon sa palasyo nitong Miyerkules. Boses ng kabataan dapat madinig sa eleksyon 2022. Matatandaan tumakbo sa senatorial election noong 2019 ang human rights lawyer na si Shell Diokno, ngunit di ito pinalad na manalo. Subalit ang kanyang pagtakbo ay isang magandang karanasan sa ilalim ng koalisyong 8 Diretso. Sa darating na eleksyon 2022, inihayag ni Diokno na kakandidato siya pero hindi pa niya masabi kung anong posisyon.
kasama ang kanyang pangalan sa pinagpipilian ng oposisyong koalisyon na One Sambayan bilang kandidatong Pangulo o Vice Presidente. Nasa listahan din sina Vice President Leni Robredo, dating Senador Grace Poe, dating Senador Antonio Trillanes, si Back Party List Representative Eddie Villanueva at Batangas Representative Vilma Santos Recto. Naniniwala si Diokno na magiging kakaiba ang 2022 election. Ako, nakikita ko sa 2022, it's a different ball game kasi there are other aspects of the election. It's not only going to be a question of machinery. There are hidden dimensions. I believe that will be very important in 2022, anang abogado. Unang-una siyempre, di ba sabi natin ang election is the will of the people at palagay ko marinig natin yung boses ng taong bayan sa darating na eleksyon. Dagdag pa niya, batay sa naging karanas niya noong 2019 election, sinabi ni Diokno na hindi dapat umaasa ang oposisyon sa parehong taktika noon. You have a very popular president and even up to now, while he has lost some of his support, malakas pa rin siya. You have local governments that would like to be supportive of him. And doon kami nahirapan actually. Noong panahon na yon, pag-amin niya. Anya, air and ground ang labanan sa eleksyon at natalo sa dalawang iyon ng 8 diretso. Sa air war, usapin ng pera yan. Kung wala kang pambayad ng mga advertisement at yung kalaban naman ay sobra-sobra ang pera, talagang disadvantage sa amin yan. Paliwanag ni Diokno, pagdating naman sa ground war, kailangan may suporta na nanggagaling sa ibaba. And again, for us, newbies dito sa politika, ay it was a very good learning experience. Dagdag niya. Sabi pa ni Diokno, ito ang panahon na dapat madinig ang boses ng kabataan. In the last 2 to 3 years, ang dami-dami kong nakakausap ng mga kabataan. At iba kasi ang pananaw nila dito sa nangyayari sa atin. In fact, tayong mga matanda, mga thunders na tayo, pa-exit na tayo. Itong Pilipinas ay kanila na. It's time for their voice to be heard. Gate niya. 15 babaeng masahista na nag-alok ng umano ng extra service ang nasagip ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Naibubuk daw ang mga babae sa pamamagitan ng social media. 4 na babae na nasa loob ng isang hotel ang unang natsyempohan ng NBI. Mga masahista umano ang mga babae na door-to-door ang inaalok na serbisyo pero nauuwi sa prostitution dahil sa alok na extra service. Wala silang mine-maintain na spa clinic pero mine-maintain nila yung mga babae sa isang lugar at doon mayroong receptionist na siyang tumatanggap ng pera o bayad. Doon sa mga babae na naibook sa social media platform, ayon kay Attorney Janet Francisco, NBI Anti-Human Trafficking Division Chief. The only thing you have to do is to prepare the hotel or place where the massage will take place and that's it. Dadalhin na doon yung masahista o yung victim na hatid sundo ito ng inupahan nilang driver, dagdag ni Francisco. Kaugnay ng balitang yan, 11 babaeng masahista naman na nag-aalok din umano ng extra service ang nasagip ng isang spa sa Maynila. Nagsasagawa na ng backtracking ang NBI sa iba pang nasa likod na naturang modus na luba umanong mapanganib dahil sa peligro ng hawaan sa COVID-19 ngayong merong pandemic. Matagal na itong ginagawa ng facilitator na ito. At dahil dito ay kakasuhan namin siya ng violation ng Anti-Human Trafficking in relation doon sa Cyber Prevention Act. Dahil nga yung pag-offer nila ay ginagawa nila through Facebook or other social media platforms ayon sa opisyal. Abogado, tinanggap ang alimango bilang bayad sa kanyang legal na serbisyo. Dahil walang perang pambayad sa legal na serbisyo ng kanyang kliyente, tinanggap na isang abogado sa Sorsogon City ang ibinigay nitong mga alimango. Sa Facebook post na nag-viral, makikita si Attorney Noel Allen Bose sa larawan na hawak isang bugkos ng alimango at nasa kabilang kamay niya ang briefcase. Kuha ang larawan sa labas ng courtroom. Ayon kay Bose, sinabi ng kanyang kliyente na wala siyang perang pambayad sa ginawang pagdalo ng abogado sa pagdinig sa korte. Nagtanong daw ang kanyang kliyente kung pwedeng alimango ang kanyang ibayad at pumayag naman ang abogado. Nakakatabanan siya ng alimango at nakakamanhid ng batok. Pero mas nakakataba ng puso ang inyong mga reaksyon sa puskong ito, saad ni Bose na mula pa sa Legazpi, Albay.
gusto ko rin sanang pasalamatan lahat ng mga abogado na nagtatrabaho sa gobyerno at pribado. Hindi sila madalas mag-post ng kanilang trabaho at mga pagsubok. Pero di hamak na masisipag at dedikado sila sa kanilang pangakong tumulong sa kapwa Pilipino. Dagdag niya, 16 anyos na babae sa Cotabato. Bakit nagbukas 50 anyos? Makalipas lang ang 2 taon. Dahil sa kanyang kagandahan, 14 anyos pa lang ay sumasali na sa beauty contest si Rachel na mula sa Arakang, Cotabato. Pero noong 2019 na naging 16 anyos na siya, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang hitsura at nagmukha na raw 50 anyos pagsapit ng 2021. Kapansin-pansin na kahit 16 anyos pa lang si Rachel, ay kulubot na ang balat sa kanyang mukha, leeg at katawan. Nakakaramdam rin daw siya ng pananakit ng likod kapag tumayo matapos ang matagal-tagal na pagkakaupo. Ang kanyang 36 anyos na ina na si Joella ay hindi mapigilan na maiyak sa nangyayari kay Rachel, lalo na kung sinasabihan siya ng mga tao na mas naging mukhang matanda pa sa kanya ngayon ang anak. Hindi rin mali sa isip ni Joella kung ano ang mangyayari kapag lumaki pa ang anak na dating napakaganda ng itsura. Taong 2019 raw na magsimulang makaramdam ng kakaiba sa katawan si Rachel na magkaroon siya ng pamumula o pagpapantal sa katawan. Masakit at makatiraw ang kanyang nararamdaman sa naturang pamamantal. At mula noon, unti-unting nabago ang kanyang itsura. Kaya naman kahit walang pandemic, gumagamit na raw ng face mask si Rachel at balot ang kanyang katawan para itago ang kanyang itsura. Ngunit sa paunang pagsusuri ng dalubhasa kay Rachel, lumilitaw na nagtatagalan ng pambihirang kondisyon ang dalaga na kung tawagin ay progeria. Ang naturang kondisyon ay nagpapabili sa pagtanda ng katawan ng tao at mayroon pa lamang umanong 200 dokumentadong kaso sa buong mundo. Spider-Man, nagpabakuna sa Marikina. Agaw pansin na isang lalaki na nakasuot na Spider-Man costume na magpabakuna kamakailan sa Marikina City kontra COVID-19. Nakilala ang lalaki na si Alfred Dizon. Inakala ng mga vaccine staff na nagbibiro lamang ito, pero nang pumila para sa bakuna habang nakasuot na Spider-Man costume ay inasistihan naman at nabakunahan nang maipakita ang vaccination card. Si Dizon ay nag-viral sa social media ng isang Justin Ringo. Dumating sa vaccination site na nakasuot na Spider-Man costume hanggang sa magpabakuna. Sa kanyang panig, sinabi ni Dizon na sinasadya niyang magsuot ng ganitong costume upang mahikayat ang mga tao na magpabakuna laban sa COVID-19 upang maprotektahan ang mga sarili laban sa virus. With great power comes great responsibility, sabi ni Dizon, na ang pahayag na ito ay hango naman sa isang linya sa pelikulang Spider-Man noong 2012. At sa bisita ko to, ang pakipagkwentuhan ng ating kasamahan na si Rick sa isang magiting na si Senior Fire Officer for Jeramil C. Valdez, hepe ng Galas Fire Substation. Panoorin po natin. Andito ako sa BFP Galas Substation ng Quezon City, District 4. So kasama ko ngayon si SFO for Jeramil C. Valdez, ang hepe ng BFP Galas Substation. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Una, binabati ko yung mga pinapanood natin sa YouTube ng balita at tawanan. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga pala si SFO4 Mines Valdez, ang kasalukuyang engine commander ng Galas Fire Substation. Bali, 18 years na ako sa fire service, no? Pero sa government, mga 23 years old na ako. Nag-assume ako ng engine commander sa Galas way back August 12, 2020. So, nasa pandemic tayo, no? During pandemic talaga, sir, no? Oo, so marami tayong dinanas na kakaiba. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hanggang ngayon, nakakasurvive tayo. So, magandang gabi sa'yo, kasama. Magandang gabi po, sir. So, kamusta po kayo rito sa BFP Galas Substation, sir? Sa kasalukuyan, kami naman ay okay na okay pa. So last year, nagkaroon lang tayo ng 3 case dito sa atin sa tropa, pero awa ng Diyos, hindi na siya nasundan. Tapos ngayon sa Galas, marami tayong ginagawang mga proyekto, kagaya ng Oakland
ligtas na pamayanan on the road. Since pandemic tayo ngayon, hindi namin magawa yung OLP na ginagawa namin nung araw. So nagpo-focus tayo ngayon, nakasakay kami sa fire truck, nagkakaroon tayo ng PA, pinupuntahan namin yung mga fire prone area natin dun sa lugar mo. Madalas nakikita mo kami, di ba? Oo, sir, totoo yan. Sa damayang lagi, di ba? At the same time, meron tayong mga campaign na ginagawa sa social media. Kasi nga, since halos lahat ng tao ngayon nasa bahay lang, so ang bureau natin, ang Bureau of Fire Protection, nag-come up sila ng idea na medyo baguhin natin yung Offline Ligtas Pamayanan with a twist, naging Offline Ligtas Pamayanan on the road. Tapos nagkakaroon tayo ng mga BFP OLP online, yung mga BFP pics, yung sinishare namin lagi sa media. So from there, ina-accommodate natin yung karamihan na laging nasa social media. Kaya ang social media, may tinatawag tayong netizen, di ba? Yes, sir. So doon nag-focus ang BFP, kasama na kami galas, kasi down the line yan para yung fire prevention campaign natin and fire awareness natin is mapalaganap pa natin through that means. Yun ang kakaiba ngayon, no? Before, pag March lang, magpa-fire prevention month pa rin. Yeah. Ngayon, mas madalas tayo papaalala through page, Facebook page. Facebook no? page, yes. Oh. So, yun, taga-live po ako dyan, sir. Oo nga. Yeah. So, sir, with regards to this activity, sir, anong mga na-accomplish natin during this pandemic, sir? So, from the start ng pandemic, March siya nagsimula, no? So, kung mapapansin nyo, nagkaroon kami ng pagbaba ng fire incident. Dito sa area lang namin sa Galas, simula ngayong first quarter, no? Ngayong January hanggang up to present, so first semester, no? Ang residential fire namin, dalawa lang ang naitala namin. Mula January po yan, Mula sir. January yan, ha? Tawa na Diyos, sana huwag nang madagdagan. So, yun kasi, ang OLP kasi, nakafocus siya sa mga residential area. Kasi ang mga business establishment, may kanya-kanya silang mga fire prevention awareness kasi nagsiseminar sila, kumabili sila ng permit, tapos yung pinatatayuan nilang mga building, meron yung mga fire protection. So may datos kasi ang ating bureau na ang karamihang nagaganap ang sunog sa mga residential area. So ang campaign natin ng Offline Ligtas Pamayanan on the road, intense yan. So napababa natin siya actually. Dalawa pala ang naitatala naming residential fire dito sa area ng Galas. Ang karamihan lang, since lahat ng tao nasa bahay, doon tayo nagkakaroon sa mga electrical fire. So yan isang sa mga masasabi namin accomplishment namin na hindi kami nagkaroon ng masyadong sunog, na talagang sunog, no? Ibig sabihin, ang campaign ng Galas is effective, di ba? Yes, sir. Yes, sir. At nakikinig ang tao, di ba? Tapos at the same time, naitakap kami ng ating mga LGU, lalo na yung barangay natin dito, si Capjan Reno. Binabati ko si Capjan, no? Capjan! Buhay, Capjan! Pag kailangan ng serbisyo, yung mga disinfection, water supply, no? Yung mga flashing area natin, kung magkakaroon ng vaccination, flashing muna, after ng vaccination, flashing. Kung merong konting kailangan ko lang doon sa accomplishment natin, no? Kahit during pandemic time, itong first quarter ng 2021, tinuloy natin yung ating certificate of competency. So, nakapag-renew tayo ng 27 certificate of competency dun sa mga tropa nating fire volunteer at fire brigade. Kasama ka. Yes, sir. Diba? At I'm glad nakasama ako dahil ngayon napakahirap ng kumuha ng Oo, COC. kung mahirap sa inyo, mas mahirap ngayon. Diba? Yes, Kasi kailangan natin ikita dahil ang certificate of competency na yan, hindi yan basta-basta ng pinag-iirapan yan. Totoo po yan. Kasi maraming iba nagagamit sa may mga issue naman tayo dyan, pero ang importante, dumaan tayo sa tamang proseso. Tapos ngayon, tinitraining natin yung ating mga fire brigade sa mga barangay. Yung Community Fire Auxiliary Group o CFAG, under pa rin siya ng OLP, Offline Ligtas Pamayanan Program. Since, actually yan yung mga fire brigade nung araw pinalitan lang natin, ginawa lang natin CFAG. Para doon mismo sa barangay nila, sila ang magiging first responder. Kaya ng lagi kong sinasabi, pagdating sa sunog, hindi naman kami ang bida. Kumbaga, supporting actor lang kami.
yung barangay natin na nandun, yung 5 volunteer na nandun, kayo ang nandun, kayo ang nauna, di ba? So, dapat alam nyo yung gagawin nyo at nakukuha natin yun sa tamang pakikipag-training natin sa BFP, pakikipagtulungan natin sa BFP, kaya yun ang ginagawa ng Galas, nire-reach out namin yung mga LGU, di ba? Tama, sir, tama. So, natutuwa ako, sir, kasi isa yung grupo namin sa mga na-reach out ninyo, Yes. no? Para makapag COC, makapag-training. At natapos kami last February. Yes, February. So, now sir, anong mga future plans and activities pa kaya nasa isip ninyo, sir, para sa ating community? Dito sa ating community, ang nakaprogram kasi sa amin, yung siyam na barangay na nasasakupan ng Galas Fire Station hanggat maaari. Sa taong ito, makapag-establish kami ng sipag sa bawat barangay. Pagkatapos, yung ating mga 5 volunteer na ang karamihang membro ay parte ng ating barangay, mabigyan din natin sila ng COC, ng Contract Certificate of Competency Training. Nang sa gayon, yung inaharap na foresight ng Bureau na pagdating ng araw, lahat ng re-responde sa tulong, dapat meron tayong Certificate of Competency Training, may ID tayo para harmonious tayo. So yun ang isang pinaplano namin. No? Kasi ang project naman ng Galas, naka-align yan. Naka-align tayo kung anong gusto ng taas. Kasi from Bureau, down sa RD, down sa amin, isa lang ang galaw natin. One goal tayo. Yes, sir. At talaga naman, ang natutuwa ako talaga sa Quezon City, lalo na sa BFP, pagka umamada, pagdating sa fire scene, isang linya, meron tayong one-way exit. So, hindi tayo yung saan-saan nakaparada, no, pagdating sa mga fire scenes. So, maraming plano pa ang ating hepe rito. Gaya ng isa pa, marami kasi, sir, ang gustong maging bumbero, no, yung maging firefighter. Kagaya po ninyo, sir, sa Bureau of Fire Protection. Paano pa? Mahirap ba, sir, ang pagdadaanan nila training bago sila maging member ng BFP? O ano ba, sir? Ano pang mga requirements? Tsaka ano pang dapat nilang gawin, sir? Well, actually, mahirap pumasok kahit saan naman trabaho, di ba? Yes, sir. Ngayon, pagdating sa Bureau of Fire Protection, ang minimum requirements natin dyan, dapat isa baccalaureate na degree graduate tayo. Pagkatapos, meron tayong second level eligibility, kagaya ng CSC Professional, yung Fire Officer Exam eligibility, yung ating mga board. No? May mga certain board na pinapayagan tayo, basta ang ipalit niya is second level eligibility at yung BS degree course natin. No? Ngayon, meron tayong magandang balita. Kasi recently, last May 26, 2021, napirmahan ni Pangulong Duterte yung Republic Act 11549 na binabago yung height ng mga aplikante, no? Para sa mallet, from 5'5", naging 5'1" siya. O kaya 1.62 meter na ibaba siya sa 1.57 meter. Pagdating naman sa Pimale, yung 5'2", naging 4'9". So yung 1.57 naging 1.52 meter. So malaking tulong to dun sa mga kababayan natin na medyo kinakapos, kagaya ko sa height, di ba? Pero pasok naman ako kasi 5'5" naman ako, di ba? So, hindi naman. So, malaking bagay yun, no? So, naibinaba yung height natin, height requirements. Kasi maraming nag-a-apply, medyo kinakapos sa height, hindi na napapasok. Kasama dyan ang, kumbaga yung Tri-Bureau, no? BJMP, PNP, saka BNP, pati yata yung Bureau of Corrections. Kasama yan sa mga yan. Tapos, syempre, dapat wala tayong criminal case. Malinis ang record natin. Kaya kasi kukuha tayo ng MTC, APTC, NBI, Police Clearance, Barangay Clearance. Yun ang mga requirements na kailangan natin. Tapos, diploma, TOR na authenticated, tapos yun nga, yung eligibility, tapos application form, no? Ngayon, ang masasabi ko, para sa mga interesado, sa social media, merong Facebook account ang ating BFP NCR admin. Meron din ang Bureau of Fire Protection NCR. So, i-encourage ko kayo, kung dito kayo, mag-follow lang kayo. Kasi ang edad natin, 21 to 30. Alam ko, 30. Hindi lang ako particular, pero 21 to 30 ang edad ng tinatanggap natin sa BFP
So hindi na ako pwede mag-BFP, sir. Matanda na pala ako, 33 na ako, sir. EMT ka naman eh. Next time na lang. Yun, sir. So, masaya-masaya ko, sir, nakakwentuhan ko kayo. Lalo na, alam ko, napaka-busy ng araw ninyo dahil kasi ibang-iba sila, guys. Kung makikita mo sila sa kalye, walang patid yung kanilang pag-ikot, umaga, gabi, hapon, tsaka madaling araw, minsan tumre-responde pa. So, nakakabilib talaga ang trabaho ng BFP Galas. Hindi lang sa community namin dito sa District 4, tumatawid pa yan ng ibang lugar na medyo malakas ang alarma. So, for the final word, sir, ano po ba ang pwede nyo sabihin sa ating community at sa ating mga tagapanood, sir? Bilang paalala sa atin, no? Ang galas, ang galawan ng galas, galawan din yan ng ibang tropa natin. Kasi sumusunod tayo sa isang mandato dahil sa ating regional office na ganito ang kailangan natin gawin. So ngayong pandemya sa atin, mag-ingat tayo, yung mga IATF protocol sundin natin, at ngayon na nasa bahay tayo, lalo natin paigtingin kung paano tayo makakaiwas sa tulog. So, huwag kayong mag-overload ng inyong mga saksakan, huwag kayong mag-iiwan ng mga charger na nakasaksak, patayin nyo ang mga LPG nyo pagkatapos nyo magluto, at at the same time, mag-practice kayo ng edit, ng tinatawag na exit drill in the home. Kasi halos lahat tayo ngayon nasa bahay. Kung paano may mangyaring aberya, saan tayo dadaan, saan tayo magkikita-kita, magpapamilya, at higit sa lahat, tumawag po tayo ng bumbero bago po tayo mag-live. Para naman po ay makaresponde kami ng maayos. Hindi man kami ang una yung matawagan nyo yung inyong fire brigade, yung mga tropa nating fire volunteer. Ang mahalaga, may paabot nyo na mayroong nangyayari sulong sa inyong lugar. At higit sa lahat, dapat manalangin po tayo na dapat tayo laging ligtas. Diba? Kagaya na sinasabi namin, sa pag-iwas sa sunog, hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo kami, di ba? Manood tayo ng mga programa ng BFP sa social media, mga pagpapaalala, mga programa na matututuan nyo, at yung lagi namin kinakanta sa inyo, di ba? Magplano, maging alerto, o, di ba? Mga last song syndrome sa inyo yan, pero may laman yung kanta yan, di ba? So, manatili tayong aware sa ating mga personal na kaligtasan, lalo na ng mga mahal natin sa buhay. So, maraming salamat, sir. Bago ko tapusin, baka may gusto ka munang batiin at kawayan para dun sa mga tropa natin. Alam ko, napakaraming yung fans eh. Kasi yung mga fire volunteer dito sa amin sa lugar sa Quezon City, sa District 4, napakaraming fans nito ni Sir Miles, sir. Sa lahat ng ating mga tropa, ng mga fire volunteer, mga fire chief, hindi ko na kayo iisa-isahin. Sa lahat ng laging nakasuporta sa amin sa Galas, binabati ko kayo, shoutout sa inyo. Mag-iingat kayo lagi at sana wag lang tayo sa tulog magkita-kita lagi. Binabati ko din ang aming fire director, si Fire Director Jose Segundo Embang Jr., ang aming fire chief, sir. Magandang gabi po. Ang aming regional director, si Chief Superintendent Gilbert Dumalaon Dulot, sir. Magandang gabi po. Siyempre, ang aming district fire director, si Senior Superintendent Gary Alto, sir. Good evening po. At sa lahat ng mga LGU na lagi nakasuporta sa amin, siyempre ang ating kapitan dito, si Cap John Louis Reyno, 100% support natin yan eh. Naku, grabe. Siyempre, kayo na laging nandyan, napakailangan natin kayo. Siyempre, ang aking Commander-in-Chief, magandang gabi sa'yo. Yun. Tama, mas mataas yung isa sa lahat. By the way, si Sir Carl. Sir Carl. Yung aming dating station commander, si Sir Carl, ngayon nasa region na si Sir Carl. Napakasipag ng tao. Actually, nung nagsimula tayo ng COC, siya ang aming lecturer natin. Sir Carl, sana mapunta ka din dito. Ma-interview rin kita. So, muli, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Yeah, the best ka talaga. So, mga manonood, narito po ulit si SFO4 Jeremiah C. Valdez, ang aming matikas na hepe ng BFP Galas Fire Substation. Back to you, Brother Magic. Batian na!
Binabati po natin ang mga taga-subaybay ng mga medical frontliner dyan sa opisina ng Argonix Medical Corporation sa pangunguna ni Roel Parico, Edward Nya Apason, Jack Esguera at ang Hilito Puno. Ingat-ingat mga bro. Masayang panonood din kay Mang Tonyo Kasuga, DB1 X-Ray Nancy Delta, Tresenians Riders Club at kay White Dragon Fire and Rescue Volunteer, Father George Moreno, Order of Preachers, pati na yung magagaling nating mga bumbero dyan sa Galas Fire Substation, sina Sir Moncion, Ma'am De La Peña, Sir Manod, Sir Justo, Sir De Mapelis, Sir Castillo, Sir Rongino, Ma'am Doms, Sir Pariñas, Sir Jefferson, Sir Cabria, Sir Sayon, and Sir Esteban. Pagbati mula sa inyong hepe na si Chief Miles Valdez. Happy viewing din sa De La Cuacheros Bikers at sa Badger Rescue Group. Maligayang kaarawan kina Mariniel Mendoza, Tasha Snyder at sa kaibigan natin sa media na si Felix Sambungko noong June 23. Happy birthday din para sa dalawang miyembro ng Badger Rescue noong June 24 na sina Bien Longhorn Francisco at Francisco Alberca. Nag-birthday din noong June 25 sina Ricky Lasaga, Evelyn Albao, Sheila Flores at Tess Sandoval. Maligayang kaarawan din sa mga nagse-celebrate na kani-kanilang kaarawan ngayong June 26. Gaya ni na Nico Ace Libunao, Da Sanchez, Mavic Nalios, Jing Bartolo, Jane Mendoza, kay Kim Kim, Rachel K. Pangilinan, Ace Lodit at Paul Gutierrez ng National Press Club. Naway maging masaya at masagana ang inyong mga kaarawan. Gaya ng dati, last nyo na to, next year na ulit. Tawa na. Wow naman! Wow! Wow! Ang taong mahilig magpatawa, ang masarap mahalin. Masarap mahalin ang taong masaya. Pagising mo pa lang, good vibes na. Ang taong mahilig magpatawa, magaang magdala ng kahit na anong problema. Di halata kahit palpak na ang ginagawa. Mabagal ang pagtanda kung lagi kayong masaya. Kung seryoso ang usapan, talaga namang maaantig ka at luluha. Ang taong mahilig magpatawa, may sense of humor, magaling mag-isip, ika nga, mataba ang utak. Siguradong magkakana kayo ng isang matalino. Ang taong masaya, kahit nasasaktan mo na, di halata kung nagdarandam na ito. Kahit nagpupuyos na ang damdamin sa sama ng loob, di niya magawang magalit kahit halos sasabog na ang dibdib. Dahil ang mahalaga sa kanya ay yung lagi ka lang masaya habang minamahal ka niya. Bago ang battalion commander na nadestino sa isang disyerto, na agad pinulong ang mga sundalo. Ako ang bagong commander ninyo. Sana kung ano ang ipinakita ninyong pagsunod sa pinalitan ko, ay umaasa akong ganun din ang gagawin niyo sa akin. Sabay sa pasigaw, ang kasundaluhan ng yes sir. Nakita ko rin na may kabayo dito sa loob ng ating barracks. Sinong makakapagpaliwanag ng dahilan? Sabay sa pagsagot na isa sundalo, sir, malaking pakinabang ang kabayong yan dito sa amin. Malayo kami sa aming mga asawa. Kung dumarating ang araw na naghahanap ng init ang aming mga katawan, dyan namin nagagamit ang kabayo. Sagot naman ng commander, okay, matagal pa tayo magsasama-sama dito. Kaya malalaman ko kung totoo ang inyong sinasabi. Nakalipas ang ilang buwan, tila naghahanap ng init ng katawan ang commander. At hinahanap-hanap ang lambing ng kanyang asawa. Doon niya naalala ang kabayo. Napansin niyang babae pala ito. Kinuha niya at dinala sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang opisyal. Napawisan at naangiti. At nakita siya na isa sundalo. Sabay tanong na, sir, nakita kong hila-hila niyo ang kabayo natin kanina papunta sa kwarto niyo. At paglabas, pawisan kayo at naangiti. Bakit? Alam mo, namimiss ko ang aking asawa. At napatunayan ko ang sinasabi niyo na malaking tulong ang kabayo. Nakaraos din ako kahit papaano. Naku sir, hindi po ganun. Pag namimiss po namin ang aming mga asawa, ginagamit po namin yung kabayo para sakyan papuntang bayan. At doon kami magbababae. May sumakay sa taxi, isang lalaki.
Punong-puno ng ketong ang buong katawan. Mukha at kamay nito parang naaagnas na. Naisip ng driver kung paano niya kukunin ang bayad nito pagbaba dahil nag-aalala siyang mahawa nito. Naisip ng driver, hindi niya sisingilin ito at matutuwa pa sa kanya ang pasahero sa kabaitang ipapakita niya. Pero ang totoo ay takot lang siyang mahawa dito. Nang bababa ng kitongerong pasahero at akmang magbabayad, agad na inawat ito ng driver. Sabay sabing, "Wag na, tulong ko na lang sa'yo." Laking tuwa ng pasahero, sabay pisil sa magkabilang pisngi ng driver at nagsabing, "Ang bait-bait nyo." Sa isang classroom, maingay na nagtatalo ang dalawa estudyante. Sabi ng teacher, "Pason, Angel, anong ingay yan at anong pinagtatalunan nyo?" Sumagot si Pason, "Kasi po ma'am, itong si Angel, ipinipilit niyang ang utot ay bumubukol sa short." Sumagot naman tong si Angel, "Totoo naman ma'am, mali ka doon Angel. Ang utot ay di bumubukol dahil ang utot ay hangin lang na inilalabas ng ating puwitan," paliwanag ng teacher. Gulat na nasambit ni Angel, "Ha? Talaga ba ma'am? Kung ganun, di na utot ang nakabukol sa short ko." Lasing na dumating si Joshua sa inuman ng mga barkada. "Ano ba naman yung pulutan nyo? Mani, butong pakwan at chichirya." "Ay yabang mo naman," sabi ng barkada. "Bakit? Sa pinanggalingan mo bang inuman? Anong pulutan?" "Naku, ang dami. Lahat masasarap, lahat espesyal." "Talaga lang ha?" "Oo naman," tugon ni Joshua. "Tulad ng morcon, kaldereta, minudo, paksiw na lechon, at marami pang iba." "Oo na, sige na nga. Uminom ka na lang dyan. Pagtyagaan mo kung anong pulutan ng nariyan." Medyo lumalim pa ang inuman at tuluyan ng nalasing si Joshua at sumuka. "Oh Joshua, akala ko ba marami at masarap ang pulutan sa pinanggalingan mong inuman? Eh bakit parang puro pansit lang ang isinuka mo? Natural, ano ko si Raulo? Bakit ko naman isusuka yung mga masarap na kinain kong pulutan kanina?" Nagsisiksikan sa maliit na kama ang ibang mental patients. Sabi ng isang pasyente, "Naku pare, di tayo kasya, bawas tayo ng isa. Sa lapag ka na lang." Sagot naman ng isa, "Sige na nga at bumaba nga." Sabi ulit ng naunang pasyente, "Ayan pare, maluwag na. Balik ka na ulit dito." Yun pala yun. Dagdag kaalaman. Alam mo ba na ang karaoke na inaakala natin ay sa bansang Hapon ang galing ay dito pala mismo sa Pilipinas nagawa at naimbento? Ito ay sa pamamagitan ni Roberto del Rosario na ang tawag dati ay Sing Along with the System. At kalaunan, ang salitang karaoke ay nasalin sa salitang Hapon na singing without accompaniment. Ang nakaimbento ng video camera with a single chip ay naimbento ni Mark Loinas, isang inventor na Pilipino sa New Jersey. Ang fluorescent lamp na galing sa bansang Amerika ay naimbento ng isang scientist na nanggaling sa Cebu. Ito ay si Agapito Flores. Ang Pilipinas at tinaguriang texting capital of the world. Mahigit 350 to 400 million text messages ang naipapadala araw-araw sa 35 milyong cellular phones users. Nagpapasalamat po ang balita at tawanan sa ating mga sponsors. Kay Mr. Jeffrey Santos ng David's Burger na may branch dyan sa Litex Payatas at Boni Serrano sa May Krame. Ang walang katulad sa sarap na hamburger. Sa magpartner sa Stan at Isay ng Bounce & Ounce, online bake shop and all baking needs. Kontakin lamang po sa numerong 0932-378-0621 at sa kanilang FB page para po sa nais magpa-customize ng kanilang cake. Kay Dr. Francis Palencia, Chief Operating Officer, Argonix Medical Corporation, pwede po niyong tawagan sa kanilang hotline number 837-7377. Matatagpuan ng Argonix sa Regalado Highway, Novaliches, Quezon City. Kay Miss Mickey Garcia Ayalin sa kanyang Casa Garcia
at Casa Garcia Kusina, diyan sa ground floor ng UP Town Center, matatagpuan. Kay Mr. Tom Shin da Silva ng Angry Neighbors Performance, ang kanilang shop ay nariyan sa Marikina City. At kay Alexander Dalida ng COA Bicycle Store sa Barangay Holy Spirit Commonwealth, harap lang po ng COA. Kay Mr. Michael Lim ng 717 Fire Vape Shop na matatagpuan sa 717 Sibylla Street, Binondo, Manila. Contact number 0935-192-8840. At special thanks kay Mr. Abby Bernardo. At sa ganyan po nagtatapos ang ating programa. Naway nakapagbigay muli kami sa inyo ng mga mahalagang impormasyon, balita at katatawanan. Hanggang sa susunod po muling Sabado, alas 9 ng gabi, ang programang Kinahuhumalingan, ang balita at tawanan. Ay naku dudong, mahirap na. At kung ang trabaho mo naman ay sa opisina, palalayasin ka at ika'y tatanga-tanga. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga, pagkat walang ospital sa taong tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Huwag ka